God is good all the time. God is good. Parang ayaw ko yatang tumayo sa naupuan ko. Parang gusto ko lang makinig sa mensahe ng awit. Sa gabing ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Jacob's Trouble, chapter 36. Isip-isip ko mga kapatid kung pag-aralan nating mabuti yung Jacob's Trouble, hindi tayo matatapos sa isang oras. Lalo na pag-aralan yung pinakamalalim talaga ng kwento tungkol sa history kung bakit tayo nagkakaroon ng Jacob's Trouble, pati sa sarili natin. Mga kapatid, ito. Last ko pong tayo sa harapan, last 2006 to 2007. Yun po yung huli kong naging speaker ng Divine Worship sa EY, midweek, sa Whisper. Lahat po yun ay nagampanan ko. And then, after nag-join ako sa 1,000 Missionary, 2006 to 2007, yun na po yung huli kong tumayo sa harapan. So after 20 years, tumayo ako dito ngayon. So parang naninibago ako. Panibagong hakbang, panibagong pag-aaral. Kung totoosin lang mga kapatid, parang yung Jacob's Trouble, sa kwento ng Jacob's Trouble, nasa sa akin ngayon, nasa sarili ko. Kasi kinakabahan din ako eh. Natatakot na baka hindi ko kayang ma-explain ng maayos ang kwento dito sa chapter 36 sa Great Controversy. Ang ano lang natin dito ay pag-aralan lang natin yung, at magkukot lang tayo ng konti lang. Di na natin masyadong ikukot yung pinakamalalim talaga na kwento kasi mauubos yung oras natin. Dito sa kwento ng Jacob's Trouble, tandaan po natin mayroon dalawang karakter. Si Jacob ay mayroong kapatid na isang lalaki na si Esau. Si Jacob ngayon ay nagrepresentar saan po? Sa anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos. Tayo po yun yung mga anak ng Panginoon o ang bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. Si Esau naman ay siya yung nagrepresentar bilang kaaway sa mga anak ng Diyos. Siya yung taga-usig sa anak ng Diyos sa darating na kapanahunan. At dito rin, si Esau, masasabi natin, sa pagdating ng panahon, sila yung magbaba ng utos upang tayo ay patigilin sa pagsamba sa araw ng Sabat. Naka-experience na po ba kayo mga kapatid na hinahabol kayo ng aso? Sino dito? Hinahabol ng aso, si brother, si elder. Anong pakiramdam pag hinahabol ng aso? Na sa tingin nyo ay makakagat na kayo. Wala na kayong kawala kasi yung aso, dadakmalin lang kayo eh. Andun yung takot na pakiramdam mo, nanginginig ka na sa takot. Mga kapatid, kung yung takot na yon, ganon din yung nararamdaman ni Jacob. Nung time na yon, sa history, kung balikan natin sa Genesis chapter 32,
after doon sa kwento niya, bumalik siya sa bayan niya. After 20 years, doon sa naninirahan sa bahay ni Laban. So bumalik siya ngayon doon sa kanyang bayan. At nung papasok pa lang siya sa kanyang bayan, sinalubong siya ngayon sa kapatid niyang si Esau na may kasamang 400 soldiers. Na ang isip ni Jacob ay papatayin na siya sa kanyang kapatid. So dito nag-umpisa yung struggle ni Jacob, yung takot niya. Dahil ang akala niya ay papatayin na siya ng kanyang kapatid. Ayon dito sa kwento, ibis natin sa Jeremiah 30 verse 7. Ang sabi dito, sapagkat dakila ang araw na yaon, wala pang katulad, ito ang panahon ng kapighatian ni Jacob, gayon man, may maliligtas siya mula roon. Ano ba tong dakilang araw na sinasabi? Ang dakilang araw, mga kapatid, ito yung sinasabi na the day of Lord. Araw ng Panginoon. Sapagkat dito, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang puot na galit. Tama po ba yung salita niyong puot na galit? Ibubuhos niya ngayon ang kanyang galit dahil sa ginawa ng mga kaaway, mga kalaban, doon sa kanyang mga anak. At dito, mga kapatid, sa Jeremiah 30, verse 7, meron lang akong 3 punto na isi-share sa inyo. Ang Jacob po dito sa ating kwento ay hindi po siya literal na pagkatao ni Jacob. Ito po ay isang simbolikal. Simbolikal po ito, mga kapatid. Bakit naging simbolikal? Dahil gaya ng sinabi ko kanina, nang ibig sabihin ng Jacob ay ang bayan ng Diyos, bayan ng Panginoon. At dito po, ang sinasabi na Day of Lord, makaka-experience tayo ng mga, alin po doon, mga pagsubok sa ating buhay. Kasi dito, yung sinasabi natin o iniintay natin na sandilo. Okay. Bago po tayo dadako sa sandilo, pagpatuloy po muna natin dito sa ikatlong punto. Ayong pangalawa po pala ay Day of Lord. Ito ang tinatawag na Day of Lord at marami ang nakaka-experience ng mga pagsubok at kaguluhan na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng mundo. Alin doon, mga kapatid, ng kaguluhan na yon, meron tayong maraming mamamatay, maraming kasakit. Ano sa Tagalog ng kasakit? Kasakit din po ba? Pahirap. Yun, pahirap. At makaranas din tayo ng mga lindol. Yung lindol na simulat sa pool sa paglalang ng mundo ay hindi pa nangyayari. Yun ang paghahandaan natin, mga kapatid. Pero doon, sa pangatlo, mayroong pangako ang Panginoong Diyos. Ayon dito sa binasa ko kanina, sa Jeremiah 30, verse 7, ang sabi dito, gayon may maliligtas siya mula roon. Ang sabi dito, mayroong maliligtas. So, ibig sabihin, hindi pa ligtas. Sa inyong pag-iisip, mga kapatid, sa word na maliligtas, ligtas na ba? Ligtas na po ba? Hindi pa.
Kasi ang sabi, may maliligtas. Hindi pa ligtas. Iba yung ligtas. Yung ligtas, nangyari na. Naligtas ka na mula sa kapahamakan. So, ibig sabihin, tayong lahat bilang mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa kaganapan ng Jacob's trouble. Lahat tayo ay makakaranas sa mga pagsubok sa ating buhay. Tama po ba? Yes, lahat po yan ay pagdadaanan nating lahat habang tayo ay namumuhay bilang mga Kristiyano. At dito mga kapatid, sa Revelation 13 verse 15, ang sabi dito, pinahihintulutan makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw, ay makapagsalita at maipatay naman niya ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Dito ibinaba, dito na mag-umpisa yung pamimili natin sa sinasabi nating Sunday law. Mamimili tayo sa Sabat or sa araw ng Linggo. Dito sa vision ni Ellen G. White, ang sabihan dito, nakita ko ang isang sulat at mga kopya nito na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lupain na nagbibigay ng mga utos na maliban kung isuko ng mga banal ang kanilang kakaibang pananampalataya, talikuran ang Sabat, at ipangilin ang unang araw na Linggo, sila ay malaya. Okay, imagine natin mga kapatid. Pag once yung Sunday law ay ibinaba, tayo po ngayon ay magkakaroon ng persecution. Hahabulin tayo ngayon ng mga tao na hindi kagaya natin na naniniwala sa Panginoon. Ito habang tayo ay nasa simbahan, nagsisamba tayo ngayon, nakaupo tayo ngayon, biglang ibaba ang kautusan na bawal magsamba sa araw ng Sabat. Ang lahat ng mahuli sa araw ng Sabat na yun ay papatayin. Mamili ka. Nahuli ka dyan ngayon. Ako, nahuli ako. Tapos pinapapili ako ngayon. Anong gusto mo? Magsamba ka sa araw ng Sabat? Magkakaroon ka ng kalayaan, mabubuhay ka. O magsamba ka ngayon sa araw ng Linggo? Kapag nagsamba ka sa araw ng Sabat, ikaw ay, anong mangyari sa atin? Papatayin. Hindi po ba, napakahirap mag-decide kung ano ngayon ang pipiliin natin. Ang buhay na walang hanggan o yung linggo, araw ng linggo, na tayo ay magkaroon ng, bigyan tayo nila ng kalayaan. Pag pinili mo ang araw ng linggo, makalaya ka na. Nung time na yun, save ka na. Pero isipin natin mga kapatid, pag once na tayo ay piliin ang araw ng linggo upang ipangilin, andun na po papasok ang close of probation. Tama po ba? Wala na tayong kaligtasan. Sarado na po ang kaligtasan. Dito mga kapatid, simple lang. Pag ibaba ang utos ng Sunday law, iwanan mo ang Sabat, sundin mo ang utos nila, sabihin natin nila, na araw ng linggo. Iwanan mo ang iyong pamilya, maglingkod ka sa kanila.
Dito, makikita natin kung gaano kamahal natin ang ating mga kamag-anak, mga magulang, mga anak. Pag yung anak ay nahuli sa araw ng Sabat, nagsimba, tapos may baril na nakatutok sa ulo, tapos papipiliin ka, kapatid, mamimili ka ngayon, araw ng Sabat o ang buhay ng anak mo? Ito yung pagsubok na mahirap din nating lagpasan. Mahal mo yung anak mo, mahal ko yung anak ko. Kaya ba nating sabihin na, sige, patayin mo na lang ako kaysa anak ko? Pero mahirap talaga na makapag-decide tayo sa sarili natin without the help of the Holy Spirit. Sa lahat ng pagsubok na to, kailangan natin ngayon ang banal na Espiritu nang siyang mangunguna sa bawat isa sa atin upang malampasan natin ang mga pagsubok na to. Bakit nga ba ginawa nila ang pinaka-issue dito, ang Sabat? Sumagay sa isipan ko, bakit nga ba Sabat talaga ang pinag-iinitan? Di naman kagaya ng iba na araw na Friday o kaya Biyernes. Kasi may ibang sikh din na nagsasamba sa araw ng Friday. O alam natin kung sino yon. Bakit hindi Friday ang tutugisin? Yung mga taong nagsasamba sa araw ng Friday. Bakit kailangang Sabat pa? Bakit kailangang mga Sabbath keeper ang kailangang hahabulin ngayon? Sapagkat tayo lamang ang merong pananampalataya at paniniwala sa katotohanan na ang araw ng Sabat ay siyang tanda o mark natin sa Panginoon. Isa ito sa dahilan upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Nasa atin na po mga kapatid, ang pagpili kung alin ba sa dalawang karakter ang susundin natin at pipiliin natin ngayon. Sa karakter ni Jacob o sa karakter ngayon ni Esau. Nating tandaan na si Jacob ay nagrepresentar sa anak ng bayan ng Diyos. Sino yung anak ng bayan ng Diyos? Tayo. Tayong lahat na naniniwala sa Panginoon. At dito naman kay Esau, yung mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon. Kanino sila naniniwala? Sa sistemang makamundo at sa kay Satanas. Nung ibaba na ang sandilo, ang nais ni Satanas ay bigyan siya ng pribilehiyo na patayin lahat ang mga banal. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon upang lipulin ang lahat ng mga banal na naligtas o na ililigtas ng Panginoon. Nung time na yon, nang gusto nang patayin ni Satanas kasama ang kanyang mga anghel, ang lahat ng mga banal, ng mga anak ng bayan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, bati ka lang, hindi mo pwedeng galawin ang aking mga anak. Ang sabi niya dito sa Exodus 14, verse 14,
ipaglaban kayo ng Panginoon, meron tayong kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nakipaglaban sa atin, laban doon kay Satanas, sapagkat kung tayo ay haharap sa Satanas at sa mga kasamahan niyang mga, sasabihin natin mga fallen angels rin, wala tayong kapangyarihan. Pero ang pangako ng Panginoon, sabi niya, tika lang, hindi ko kita hahayaan na patayin mo, lipulin mo ang aking bayan. Ang sabi dito, ipaglaban kayo ng Panginoon. Ayon din sa awit 34 verse 7, ang anghel ng Panginoon ay ang nagbabantay palibot sa kanila doon sa mga banal na nakakaramdam ng takot. Siyempre ngayon, pag tayo, halimbawa sa isang grupo tayo ngayon, alam natin na may sakuna na paparating, hindi ba tayo magkakaroon ng panic? Hindi ba tayo magkakaroon ng problema? Andun yung takot natin. Pero ang pangako ng Panginoon na siya mismo ang makipaglaban para sa atin kasama ang kanyang mga anghel upang nang sa ganun, hindi tayo magalaw ni Satanas. Hindi tayo malilipol ni Satanas. Bakit kailangan natin pagdaanan ang lahat ng mga pagsubok na to? Hindi ba natanong nyo sa sarili nyo kung bakit kailangan na mapagdaanan natin to? Sabi na tayo ay ligtas, tayo ay niligtas ng Panginoon. At tayo ay mahal ng Panginoon. Pero bakit kailangan nating mapagdaanan ang ganitong klaseng pagsubok sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya sa Panginoon? Ang sagot po niyan, mga kapatid, mababasa po natin sa 1 Peter 1, verse 7. Anong sabi? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy at mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Bakit kailangan nating mapagdaanan itong mga pagsubok na to? Sapagkat kailangan nating maging purity sa harap ng Panginoon. Lahat ng mga kasalanan na nagawa natin, kailangang tanggalin lahat po yun. Wala nang makitang dumi sa ating sarili. Sabi, kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Maging marangal ba tayo sa harap ng Panginoon pag hindi tayo, ang tawag nun sa dati nating napag-aralan dati, shaking. Kailangan i-shake muna tayo. Ihiwalay ngayon yung magagandang klase ng palay at doon sa hindi magagandang klase ng palay. So kailangan nating mapagdaanan ito sapagkat ang sabi nito, kailangan nating purification sa harap ng Panginoon na maging kaaya-aya tayo sa harap ng Panginoon. Kaya kailangan nating mapagdaanan ito upang nung sa ganon, mapatunayan natin sa Panginoon na tayo ay handa sumama sa Kanya.
Iwanan natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng dumi. Anong dumi po yun mga kapatid? Kundi yung mga dumi na nasa ating katawan, sa ating pag-iisip, yun yung mga dumi ng mga kasalanan na dapat nating iwasan. Iiwanan natin yun mga kapatid. Ang sabi ni Ellen G. White, ililigtas ng Panginoon ang bawat isa na matyagang naghihintay sa Kanya at ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon, paano natin malalaman ng ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Kung tayo ngayon ay mayroong pang mga dumi sa ating sarili, kailangan nating iwaksi ang lahat ng iyon. Iwanan at sumunod sa Panginoon. Sa Revelation 20, verse 15, ang sabi, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ito yung napaka masakit o masamang mangyayari sa atin. Pag tayo ngayon ay hindi masumpungan ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay, saan tayo mapupunta? Sa lake of fire, sa nagbabagang apoy, doon tayo mapupunta, doon tayo itatapon. Ang sabi dito, hindi pa tayo matapos kay Ellen G. White. Marami pa itong mga kwento, marami pang vision si Ellen G. White regarding sa mga karanasan o mararanasan natin sa darating na kapanahunan. Ang sabi dito, habang nilisan ng mga banal ang mga lungsod, hinabol sila ng masasama, itinaas nila ang kailang espada upang patayin ang mga banal. Ngunit sila ay nabali at bumagsak na walang kapangyarihan na parang dayami. Ito yung kagandahan mga kapatid. Nung time na si Satanas kasama ang kanyang mga anghel, nasusugurin na tayong lahat. Diba kanina, ang sabi ng Panginoon, nabati ka lang, huwag niyong galawin, huwag niyong patayin ang aking mga anak. Ang mga anghel na to, sila ay biglang matutumba na parang dayami. Alam mo po yung dayami ng palay? Okay. Pag yung dayami ng palay ay hindi madaanan ng tubig o irrigation, hindi mauulanan, nakatayo lang po yan. Nakatayo lang yan. Kung titigan yung mabuti, matibay siya. Pero pag once na dumating ng malakas na hangin, pag nadaanan yon, ay bigla siyang matumba. Sapagkat wala na siyang lakas, wala na siyang energy. Ganun ang nangyayari sa mga masasama sa darating ng kapanahunan. Sa kwento sa panahon ng kapighatian, dito sinusubok tayo mga kapatid. Kung hanggang saan ang ating pananampalataya, sinusubok tayo kung hanggang saan ang ating paniniwala sa Panginoon. Huwag po sana tayong matakot. Bagkus hindi natin maiwasang matakot sapagkat tayo ay tao lamang. Pero sa pangako ng Panginoon, huwag tayong matakot. Ang sabi dito sa Isaiah 25 verse 9, at sasabihin sa araw na yaon,
narito ang aming Diyos. Hinihintay namin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoong aming hinihintay. Tayo'y magalak at magsaya sa kanyang pagliligtas. Happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid.